Naglabas ng matapang at diretsahang pahayag ang CEO ng Brilliant Skin Essentials na si Glenda de la Cruz laban sa umunoy mapanirang post ng Facebook page na Philippine Morning News. Ayon sa official statement, mariing itinanggi ni Glenda de la Cruz ang alegasyong iniuugnay siya sa fugitive suspect na si Saldico. Sa naturang post, pinapalabas umano na siya ay nagsisilbing money launderer o tagalaba at may koneksyon sa isang flood control scandal. Binansagan ng kampo ni Glenda ang mga paratang bilang highly malicious at defamatory, fake news, cyber libel, isang malinaw na pag-atake sa reputasyon ng isang negosyanteng Pilipina. Paglilinaw ng kampo ni Glenda ayon sa pahayag, wala umanong anumang koneksyon si Glenda kay Saldico. Wala siyang kinalaman sa anumang flood control scandal, wala siyang sangkot sa kahit anong illegal financial activity. Ipinaliwanag din na ginamit umano laban sa kanya ang mga lehitimong impormasyon tulad ng kanyang Europe trip, pag-amin sa pagiging billionaire, pagbabayad ng tamang buwis. Giit ng kampo ang mga ito ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap at sakripisyo bilang negosyante. Hindi ito journalism. Sa pahayag, mariing sinabi na ang naturang post ay hindi journalism, hindi responsible reporting, ito ay fake news at cyber libel. Iginiit din na ang kanyang kayamanan ay totoo, lehitimo, dokumentado, bunga ng mahabang taon ng pagtatrabaho. Bagamat walang detalyeng inilabas hinggil sa agarang legal action, malinaw sa tono ng statement na handa ang kampo ni Glenda na ipaglaban ang kanyang pangalan laban sa umunoy paninira. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa panig ng Philippine Morning News kaugnay sa issue. Official statement. We have become aware of the highly malicious and defamatory posts published by the Facebook page Philippine Morning News, which falsely and recklessly links our founder, Ms. Glenda de la Cruz, to fugitive suspect Zaldico, going so far as to baselessly theorize that she serves as his alleged money launderer or titigalaba. We categorically, completely, and vehemently deny these allegations and speculations. Ms. Glenda has absolutely no connection whatsoever to Zaldico, to any flood control scandal, or to any illegal financial activity of any kind. What Philippine Morning News has done is take publicly available information, Ms. Glenda's Europe trip, her proud declaration of her billionaire status, and her tax payments, and weaponized these legitimate achievements to spin a fabricated, irresponsible, and criminally defamatory narrative. Let us be very clear about what these posts actually are. They are not journalism. They are not responsible reporting. They are fake news. They are cyber libel. They are an attack on the reputation of a hardworking Filipina entrepreneur. The Europe trip Ms. Glenda took was a personal trip, her own, well-earned, and fully funded by the fruits of her years of sacrifice and hard work. Her wealth is real, legitimate, and documented. Her taxes are paid. Her business is clean. To take these facts and twist them into insinuations of money laundering is not just irresponsible, it is a crime. Bakit pag billionaire ang pinag-uusapan, dapat ba nasa politiko lang? Di ba pwedeng simpleng tao at Pinoy ay magawa ding maging mayaman? Pag sobra-sobra sa yaman, questionable agad? Bata pa lang si Glenda de la Cruz nagsumikap na yan sa buhay. Sobrang lakas ng Brilliant Products at isa pa nung lumalago na nag-business siya ng kung ano-ano. The more na pinadami ang business, natural lalawak din ang kikitain nun. So ngayon billionaire na si Glenda ay konektado na agad sa mga magnanakaw, kaya di umuunlad ang Pinas dahil daming inggitero at inggiterang palaka. Mapapatunayan din na hindi totoong sinasabi kay Glenda katulad sa mga boss ng JC Premier Show may King franchise. Mas nakaka-amaze yung taong yumaman dahil sa pagsusumikap kesa sa yumaman dahil sa nagsumikap dahil sa pagnanakaw. Ewan ko paano nagkaroon ng connection ng beauty product mo sa flood control.
Paano magkakatransaction yan? Di bale kung pampaganda ng mukha, maniniwala ako, kaso pampaganda ng kalye ang issue sa flood control. Ganyan talaga kapag di nila tanggap na umaasenso ka at sumikita ng malaki galing sa marangal. Ngayon kasi sa mata nila kung may bilyon ka galing na sa dumi agad. Nakikita lang nila yung meron ka pero di nila nakikita yung sacrifice mo. Grabe naman, sobrang salaula talaga ng mga tao ngayon. Kahit napakaganda ng reputasyon ng tao, iniuugnay pa din sa mga baseless na paratang. Daming naglabasan ngayon na fake news. Never sumagi sa utak ko na sasali to si Madam sa politiko. Mga tao naman talaga wala nang magawa sa buhay. Magsumikap naman kayo para maabot ninyo na abot ni Madam Glenda at the age of 29. It's either people are just plain stupid or what. Regardless if she's an influencer, a businesswoman, or a civilian, she has the rights to travel anywhere and everywhere, especially in Lisbon. You cannot just create a false accusation based on hearsay. Filipinos proving once again that crab mentality is still alive in Big 2026. And these people who talk about you even can't believe na kumikita ang mga products mo na kesyo wala naman daw silang nakikita mismo doon sa kanila na gumagamit ng products niya. Kaya they really highly doubt yung success niya at yung bigla niya daw na pagyaman, which I think is very unfair. Wala na silang maturo na mga politiko na kurakot, kaya mga negosyante naman ngayon ang mga hinahatak nila pababa. Ito mga negosyante na nagbibigay sa mga Pilipino ng trabaho na dapat ay tungkulin ito ng mga politiko na nakaupo.